Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. At ngayon po ay araw ng Thursday. At ito po yung ano natin, yung live natin every 4 p.m. And yun po, ay pagpatuloy po natin yung ating pong pag-aaral ng Word of God. At ang i-share ko po ngayon is about dun sa yung naging shared post ng ng Rema Pills patungkol po sa correction. Ayan, patungkol po dito sa correction na kung paano natin ito tanggapin, paano ba kapag dumaraan tayo sa correction. So, bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay mag-pray and samahan niyo po ako. Father in heaven, we thank you sa pagkakataong ito na muli po kami, O Diyos, ay makapag-aaral ng iyong salita through online. And I pray ang mga kasama po ngayon ay tunay nga, O God, na matutunan, Panginoon, O Diyos, ang mga bagay na ituturo mo sa amin sa hapon na ito. Salamat po pagsama mo maranasan namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, okay. So, ayan po, na pang po natin ito, pang-apat na araw ulit ngayon sa ngayong linggo na ito na kahapon ay nakasama natin si Pastor Irish. So ngayon po ay ito po topic natin about correction. Ayan, so kapag tayo po ay naglilingkod o sumusunod sa Panginoon, ayan, nung tayo po ay maborn again, and then dumating ang time siguro na maglingkod sa Panginoon, at habang tayo po ay tumatagal sa paglilingkod o sa relationship natin sa Panginoon, ay siguro hindi pwedeng hindi dadaan tayo sa correction. Bakit tayo dadaan sa correction? Siyempre hindi po naman tayo perfecto, hindi po ba? So kung may correction, ibig sabihin lang ay ang gusto ng Panginoon ay tayo po ay maging maayos. Alam naman natin bakit ba ikinokorek? Malamang merong nagagawang kailangang iayos. So, kumbaga nga, sabihin natin correct, kinokorek, ay di siguro masabi natin itinatama. Ngayon nga lang ang bagay dito ay papaano tayo, ano ang nagiging reaksyon natin kapag dumatating tayo sa correction. Ano ba yung ano yung nararamdaman natin kapag dumaraan tayo sa correction? Ano ang pagtanggap natin sa correction? So, yun, sa mga bagay na yon, doon po nakasalalay at depende kasi kung paano natin tinatanggap ang correction. Pero napakaganda po para sa akin po ay napakaganda ng correction dahil hindi naman natin alam ang lahat. Hindi rin natin minsan hindi natin nakikita yung mismong pagkakamali natin. Kaya yung mga taong nakakakita nito, especially yung mga tao sa itaas natin, sabihin natin, yung mga leader natin. So, talagang sila ang masigit na nakakita ng mga nagagawa nating mali. Bakit sila? Kasi, mas sanay po sila na makita alam nila ang tama. Alam nila kung ano makabubuti. Bakit? Sila na ngayon nauna sa atin Leader. Kaya, sila po yung makakita ng teka, parang mali ang nagagawa niya. Parang hindi ganito ang tama, hindi ganito ang dapat. So, kapag nakita nila yon, dahil concerned sila sa atin, ang gagawin nila ay i-correct po tayo. Di po ba? Tama po ba yon? Kasi kung hindi ka i-correct, kung pabayaan ka, yun bang, alam na pag ginawa mo ito, mga bagay na ganito, let's say, may pinagagawa sa'yo na halimbawa, mag-aayos ka ng kuryente.
Eh, sabi nung leader mo, ibaba mo muna yung breaker bago mo ayusin yung kuryente. Bakit? Kasi delikado, baka ka makuryente. Eh, kung sabihin natin, ay, ako na pong bahala dito, bahala na ako. Kapag hindi ka nakinig, yun nga, lalo na hindi naman kabisado ang ginagawa, pwedeng mapahamak. So, yan po ang correction ba? Kailangan natin na matutong makinig sa correction dahil hindi naman tayo ko-correct kung maganda or tama ang mga ginagawa natin. Okay, so, and sabi nga dito sa atin pong if your heart is not ready for correction, then you are also not ready for your promotion. So, ibig sabihin, makita natin na ang promotion natin ay nakadepende kung paano tayong naitutuwid, kung paano tayong natuturuan. Kasi, ang hirap kapag nandun na tayo, promoted na-promote ka na, saka ka i-correct, saka ka pagsasabihan. Alam niyo po, pagka nasa ganun ang kalagayan, ang hirap na. Yan. Kaya, ang sabi nga dito sa dito sa verse dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 22. Sabi niya, "Huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sinuman upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala." Yan. Sabi, huwag kang agad magpapatong ng kamay sa sinuman upang bigyan ng kapangyarihang mamahala. Yun po, sa akin, dito natututo rin talaga po ako kasi yun na nga kapag ang isang tao o isang lingkod ay i-promote ng hindi marunong tumanggap ng pagtutuwid ng correction, kung na-promote na siya, lalong mahirap na siya ay i-correct. Yan, talagang napakahirap na i-correct yung ganoon. So, para tayo ay ma-promote, yan, yan naman ang gusto natin, di ba? Gusto natin na napopromote po tayo. So, kapag gusto natin ma-promote tayo, kailangan maging ready tayo sa correction. At napakaganda ng correction. So, paano nga ba natin i-handle ang correction? Paano ba, ano ang tamang reaksyon o response natin kapag dumaraan tayo sa correction? Ayan, ano ba? Dapat ka bang magalit? Dapat bang yung kumbaga masaktan ka dahil kinokorek ka? So, yun po. Ano ba ang dapat nating attitude sa pagtanggap ng correction? Siyempre, nagkamali ka. O ngayon, anong dapat? Isa po siguro dito, ayun nga, kapag kinokorek tayo, dapat humble lang. Ayan po. Sino po dito ang humble pag kinokorek? Okay. Kapag kinokorek, dapat humble lang. Hindi yung kumbaga, parang nasasaktan ka kaagad kapag kinokorek. Kung meron ngang mali, ay nararapat lang namang i-correct. Sabi nga doon sa Proverbs, yung pamalo, wag mong ilayo sa bata. Yung pamalo na tinatawag doon ay nagsisimbolo ng correction eh. Yan, kaya mo ilalapat yun kasi para makorek. Yan, anong dapat gawin kapag dumaraan tayo sa correction? Dapat humble lang. Dapat mababa lang. Yan po. Hindi yung asama ng tingin natin sa leader. Kumbaga, ang reaction mo, palaban. Nagme-make face. Hindi nagpapakita ng magandang pag-uugali. Alam niyo po, napakaganda na pag kinokorek tayo, nagiging humble lang tayo. Handa lang tayong makinig. At hindi lang makinig, syempre, sa ituturo sa atin, gagawin natin. Ano po? So, yan, pagka dumaraan po sa correction, matuto pong mag-humble. Matuto mag-humble. Ito, kumbaga parang natin na yung ginagalang ba natin yung leader natin? So, yung nag-humble ka kasi, nandun yung respeto mo sa leader eh. Nandun na, hindi yung sinasabi sa iyo yung mga malibo, ang ginagawa mo, nakikipagtalo. Kung medyo napagsasabihan,
i-rerebat pa. Talagang makikipag-argumento. Sabi daw, pag may katwiran paglaban, hindi lang sa lahat ng pagkakataon. Ano po? Kaya yun napakaganda po na pag kinokorek tayo, humble lang. And then, syempre, kapag ka ganon, kaya nga tayo kinokorek, ay para po tayo ay matuto. So, kapag ka natuto na, nakita mo ng ganon, huwag nang ulit-ulitin pa. Huwag na yung, kumbaga, parang nagkamali, kinorek, so matuto na doon at huwag nang ulitin pa yung nagawang pagkakamali. Ang hirap pong kapag ka yung paulit-ulit na lang, sa una, pagkakamali, nagkamali Pero mahirap kapag yung sinadya na. Alam ng mali, ginagawa pa. Ayan, yung promotion siguro, lalong lalayo yan. Alam niyo po, sabi nga, kapag ka hindi ka nag-grow, yung promotion, di ba, growth yan, na napagkakatiwalaan ka ibig sabihin, andun yung spiritual growth at doon sa leadership, ikaw ay unti-unting napagkakatiwalaan doon. So, sabi nga, pagka nag-stop ka doon sa growth, you start to die. Bakit? Kailangan tayong lumalago. Sabi nga nung kanta, binabago mo ako araw-araw. Dapat doon na mangyari po na ganoon. Kaya pagka mayroong mga pagkakamali, natututo tayo na matuto tayo doon sa mga pagkakamali na yun at hindi na ulitin pa. Yun, maganda na yung mga natutunan natin kapag dyan sa correction, if ever na may mga dumaraan sa ganoong ding sitwasyon, kakampi na tayo ng leader para para gabayan yung isang taong kinokorek. Maging kumbaga parang ma-encourage natin at gabayan natin yung dumaraan sa correction. Na-encourage natin na mag-humble lang, hindi yung alam nyo, minsan may mga nagsusulsul pa na dumadaan yung isa sa correction. Ang gagawin, susulog-sulang lumaban, mga twiran. Kapag tayo po ay dumaan na sa ganon, natutunan naman natin, encourage natin na sila man ay mag-humble din. Sabihin natin, kaya mo yan. Malalagpasan mo rin yan. At napakaganda na gano'n. And later on, makikita mo na mabuti ang sumunod sa saway. Mabuti na mag-humble lang tayo at sumunod. Kasi higit na alam ng leader natin kung ano ang makabubuti para sa atin. So, ayan yung magandang response natin, yung reaction natin kapag tayo po kinokorek, yung attitude natin kapag dumaraan tayo sa correction. And siguro isa pa, maging thankful tayo kapag merong nagko-correct sa atin. Hindi yung napaka-bitter natin kapag na-correct. Hindi maganda na nagiging bitter kapag kinokorek. Dahil salamat nga tayo, may nagko-correct Ibig sabihin, yung nagko-correct na yun sa atin, concern sa atin. Ayaw niyang tayo po ay nabubuhay sa mali. Ayaw nung nagko-correct sa atin na makitang, nagpasablay-sablay, nagkakamali. Kasi, kapag ganoon, ang ibig sabihin yan, mapapahamak, Kaya, kumbaga parang magulang. Yung magulang talaga, kapag nakita yung mga anak niya ay maling ginagawa, ako po bilang magulang, kapag nagkakamali yung mga anak ko, pagka merong kokorek ko po yan. And lalong-lalo na po, nung sila po ay talagang as in mga bata pa, nakatikim po sila sa akin ng palo. Bakit? Yun na nga, kailangan na maituwid. Ayan po. Pero ngayon, syempre, malalaki na po sila. Doon yung pag-a-advise, and nandun pa rin yung pagtutuwid.
Yan, sinasabi kung ano yung mali, and then ano ang mga dapat po nilang gawin. Kaya ano lang, maging ano po tayo, maging pag mayroong mga correction, kasi napakalaking bagay po na mayroong nagko-correct sa atin. Kasi yan ay ano, sign ng pagmamahal, ang correction. Kasi ibig sabihin lang, minamasdan nila tayo. Kasi ang gusto ng mga leader natin ay madala tayo sa matuwid na pamumuhay, na para ma-ready tayo na kapag nakikitang marunong na tayong tumanggap ng correction, sabihin, pag correct ng correct, i-correct tayo. Ibig sabihin, habang kinokorek tayo, tumatama ng tumatama. At pagka ganoon, nagiging handa din tayo doon sa promotion ng leadership. So, di-unti, napagkakatiwalaan po tayo, di-unti ay nagko-qualified tayo ng dun sa call. Yan po, kino-qualified tayo ng Panginoon, at yan ay sa pamamagitan ng correction. Ayan po, minsan, masakit ang correction, pero tandaan po natin na ito po ay napakaganda para sa bawat isa sa atin. What if wala na lang mag-correct, wala nang makialam. Alam niyo po, ito nga yung nasabi ko doon sa isang kapatiran, sabi ko, kaya ako nagsasabi, kasi may pakialam ako sa kanya, gusto ko siyang pakialaman, hindi para mapasama. Concern kasi ako sa kanya kasi importante siya sa akin. Kumbaga, mahal siya sa akin, kaya hahayaan ko bang ganun, nakikita kong mali. So, ano na lang ako, parang, gaano katotoo yung concern, gaano katotoo yung pagmamahal. Kung nakikita mo ng namamali na, hinahayaan lang. Hindi tayo ganun dapat. Dapat ay kung nakikita nating may mali at or tayo ay nakikitaan ng mali, ay willing lang tayong i-accept ang mga correction na yan, na merong kapakumbabaan. Meron bang pagpapasakop, merong na tanggapin natin yon. Sapagkat masarap na pagka nakita natin, ay eto na-correct ka na, ay salamat pala, nakinig ako. Kasi kung hindi ka nakinig, alam niyo po yung mga nasa bilangguan, kaya po sila napahamak, kadalasan po sa kanila, hindi nakinig sa tamang advice. Ang pinakinggan nila ay yung makakapag-comfort sa kanila. Kinampihan. Mali na nga, kinampihan pa. Kaya anong nangyari? Napahamak. Hindi po, ayun sabi dito sa Kawikaan chapter 1 verse 7, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Yan, sabi ng Bible, walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Alam niyo po, siyempre, maganda, maging matalino tayo. Matalino in the sense na marunong tayong tumanggap ng saway. Marunong tayong tumanggap ng correction. Kasi kapag marunong tayong tumanggap ng correction, hindi yung, alam niyo po, totoo, ito nga, masyadong masakit yung sinasabi ng Biblia. Walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Yun, pinapawalang halaga, galit pa, mga ngatwiran pa, mamataas pa. Piliin natin na maging maganda yung pagtanggap natin sa correction. And alam niyo po, hindi tayo perfecto Talagang may mga pagkakamali na nagagawa tayo, lalo na kung baguhan ka sa mga ginagawa mo. Pero niyo po, ang Lord ay naglagay sa atin, unahan ng mga leader natin, na makakakita ng mga mag-oversee sa atin upang pamahalaan tayo, and hindi hahayaang mapahamak ang bawat isa. Kaya, ayun po, hoping na dito po sa ating pong pinag-aralan na ito ay makita natin yung kahalagahan ng correction at paano natin tatanggapin ang correction sa ating pong buhay. Alam niyo po, habang kinokorek tayo, tumatama po tayo,
at umuunti na siyempre yung mga pagkakamali natin dahil naituwid na po tayo. So, God bless po at nawa ay naging pagpapala sa atin ang pag-aaral natin ito ngayon, maging maluwag, maging magaan sa atin ang pagtanggap natin sa correction ng mga leaders po natin. So, God bless you po and tayo po ay mag-close sa prayer. Salamat po, Ama, sa hapon na ito na kami po ay na kapagbahagi ng Panginoon ng topic na ito ng correction. At tunay nga, O God, na maging humble lang ang bawat isa sa aming Panginoon sa pagtanggap ng mga correction, O God, sapagkat kami iyong minamahal, kaya kami iyong itinutuwid, O God. At yan ay sa pamagitan ng aming po mga leader. Kaya salamat po, purihin ka at dakilain sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, God bless you po. Bye-bye po.